kaluguran po naming inahandog ang istoryang ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang istorya pong ito ay ginawa ng mga kabataan upang maparangalan ng ating Panginoon at magbigay ng magandang mensahe sa atin tungkol sa pag-ibig ng Panginoon at tungkol sa pagkakaibigan. Makikita natin ang mga kabataang ito masaya, sama-sama, sama-samang ngumingiti, sama-samang naglalaro, at tingnan po natin ang mensahe ng istoryang ito. At sa paglipas ng panahon, narating nila ang kanilang mga pangarap. Nakapagtapos ng pag-aaral, puno ng kagalakan, puno ng buhay, ang dating magkakaibigan. Dati naglalaro sa parko, ngayon ay nakasuot na sila ng toga at haharapin nila ang bagong bukas. Yung naglalaro tayo magkakasama. Parang kailan lang, no? Oo nga, no. Ang liit pa natin nun. Parang ang bilis nga ng panahon. Ngayon, degree holder na tayo. Yay! Woo! Hanap-hanap din ng trabaho. Tignan niyo nga si Jacob. Iba talaga pag cum laude. Dami-dami ng trabaho. Oo nga, sis. Matalino at gwapo pa. Grabe ka bro, daming offer ng trabaho. Idol! Uy, don't forget us bro. Bro, kahit anong mangyari, walang iwanan. Magsaya na lang tayo. Party-party sa matagal na paghihirap! Nagsumikap, nakakita ng magandang trabaho, at tulad pa rin ng dati. Gusto nilang magkita-kita lagi at magbalitaan bilang magkakaibigan. Hoy guys, may sasabihin ako sa inyo. Ano yun? Na-hire ako sa Japan. Oh, nice! Talaga, kami ni Demi, nanalo na kami sa Europe Modeling Competition. Sayang, kulang tayo ngayon. Wala si Jacob, si Demi, tapos si Mia. Galing sa operasyon! Wow! Poging-pogi! Wala talaga ha. Wala talaga pag-doktor ngayon. Ano na? Calciatore? Sikip naman na ano. So, masasaktan Ito. pa. Sige, hapon na hapon. Konnichiwa! Konnichiwa! Best duo ever! Gusto mo, masasaktan kita. Yung next thing na pala. Uy, may Facebook naman. Message lang tayo. Hindi pwede naman. Oh, sige, pero bago tayo umalis, pwede mag-pray naman tayo. Oo nga, kasi let's ask guidance and blessing kay Lord, especially kay Mem at kay Jessica, para sa atin lahat. Kailangan pa ba yan? Hindi na uso yan eh. Ba't itong dalawang to? Ano ba ito? Reklamo ng reklamo. Okay na mag-pray. Sige, ginagawa. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Lord God, na binigay niyo po para magtipon-tipon po kami dito.
Thank you for your protection and your guidance. In Jesus' name we pray. Amen. Uy, sige. Alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Ako nang bala sa Sige, babayaran. pero tandaan mo that we love you and we Oo. support you. Ingat ka dyan, Mark. See you Bye, guys. John Mark. See you guys. Ciao. Ciao, girls. Sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, nagsumikap at patuloy na minimithi na marating ang naisin nila sa buhay. Magkaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang naisin ng bawat isa sa kanila. Siya si Jessica. Mula pa ng simula, naisin niyang maging tanyag na modela. At iyon ay natupad, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, siya si Demi. Siya ay isang magaling na tagapag-ayos at bilang magkaibigan, sila ay naging tanyag sa larangan ng pagmomodelo at sa larangan din ng pag-aayos si Demi. Narating nila ang Europa. Narating nila ang iba't ibang mga lugar. Nabili nila ang lahat ng naisin nila. At naging magaan sa kanila ang buhay. Samantala, siya si Mia, isang magaling na accountant, subsob sa trabaho, at dahil doon, lalo siyang na-promote sa kanyang posisyon. Wala siyang sinusukuan. Siya naman si Nehemiah. Siya'y matyaga at dahil doon, naging sikat siya na arkitekto sa Japan. Si Justin naman ay naging magaling na manlalaro. Marami ang humahanga at ito ang kanyang pangarap. Samantala, siya si Dr. Jacob. Isang mahusay na manggagamot, masigasig at naging magaling na manggagamot. Samantala, kung matatandaan natin, siya si John Mark, siya ay isang anak mayaman, lahat ng luho ay nasa kanya. Samantala, si Shalom at si Kat naman ay mga kabataan na sumunod sa Panginoon at masayang tumugon sa panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Punong-puno ng kagalakan. Sa kabilang banda, sila naman ang mga kabataan na naging bukas ang puso sa Panginoon. Si Shalom at si Kat, masayang sumunod at naglingkod sa Panginoon. Masayang inihahayag ang pag-ibig ng Panginoon. Naranasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Natuklasan nila ang layunin ng kanilang buhay. Nalaman nila na may magandang plano ang Diyos sa kanilang buhay upang ihayag nila ang pag-ibig ng Panginoon. Kamusta na kaya sila? Sabi Zina, hindi sila makakalimot. Tingnan mo, hindi nga sumasagot sa mga messages. Kailangan pa ba natin sila isend ng mga messages? Tayo nga, di nila naaalala eh. Hindi, kasi baka busy lang sila, kaya understood na yon. Natatandaan mo, yung maliit pa tayo, saya-saya natin.
Tapos lagi nating sinasabi, agad pagsitanda, Walang. iwanan. Yo. Pero kailangan pa din na ipag-pray natin sila kasi hindi mo alam, tinan mo, baka nandyan lang sila sa labas-labas, hindi sila nagpe-pray. Oo nga, tapos hindi natin naman alam yung sitwasyon nila. Baka may mga problema sa trabaho o sa pamilya. Oo nga. So, let's pray na lang. Samantala, si Jem at si Thea, sila ang mga kabataan na nakakilala sa Panginoon. Sila ay nakasumpong ng kagalakan, punong-puno ng sigla bawat araw, at buong sigla rin na naglilingkod sa Panginoon. Hi, Kat. Kamusta? Ay naman, salapan sa Panginoon. Okay lang. Kayo? Musta naman kayo? Okay naman. We're doing fine. Okay lang. Okay lang, okay lang. Katunayan, masayang-masaya sila kapag sama-samang mananalangin at kasama doon sa panalangin ang kanilang mga mahal na kaibigan. At sa hindi inaasahang pangyayari, isa sa kanilang minamahal na kamag-aaral ay dumaan sa isang pagsubok. Siya si Brian. Good morning po, Doc. Good morning. Ito na po pala yung resulta ng Excel ni Brian. Bad news. Malala po ba? Oo, kasi meron siyang fractured spine. Paano yan? Kasi wala na siyang magulang. Hindi yan. Tawagan na lang natin yung iba. Di ba sabi natin na unan? Kaya sigurado ako pupunta sila. Ano ba sigat si Sharon? Iba niyo man tayo sa pag-cross sa kanila. Oo nga eh. Pero ang alam ko, buwan na rin sila. Kaya siguro naman, pwede nila siyang ipag-pray. Oo, sige. Tawagan mo na sila. Sige, Doc. Dahil sa pangyayaring yon, nakita-kita ang magkakaibigan na matagal nang hindi nagkakasama-sama. Kawawa naman si Brian. Oo nga, ang bata pa niya. Ngayon ko lang talaga na-realize na mahalaga, maiksi yung buhay. It happens so fast. Ay, siya nga pala. Kamusta na mga work ninyo? Ako, na-promote. Pero ang magpantandad sa buhay, parang lagi may puno. Ang dalawa ni Danny, sumikat na model, nag-travel around the world, pero pag gano'n, parang may kulang, malungkot pa rin ang buhay. Hindi kayo napamasaya. I'm a football player, maraming humahanap, but not satisfied. Ikaw, man? Ang dami ko ng savings at marami tayong contacts to design. Pero, it's true. Something is missing. Kung magkasama tayo, I'm happy. Pero pag nag-iisa ako, hindi ako masaya. Buti na lang, nandito si Juan. Kung alam niyo lang, masaya ako pag lagi ko kayong kasama. Dito sila. Oh, kumusta naman kayo? Ayos naman. Sama-sama, pero wala, si Brian. Alam niyo guys, dati yung hindi pa ako born again, ganun talaga ako. Yung palagi akong malungkot, tapos madami kong worries, problema, mga family problems. Alam niyo, yung parang I felt empty, tas hopeless, yung abandoned. Pero nakilala ko si Kat, at pinakilala niya din sa akin si God. At sinare niya sa akin kung paano si Jesus namatay sa cross para sa mga kasalanan natin. Eh doon ko na-realize na
The only thing I need is God's love and presence. Kasi doon naman natin matatagpuan mga joy, happiness, and no matter what storm you face, you need to know that God loves you and He has not abandoned you. Nakasulat din sa Biblia, sa Joshua 1:9, do not be afraid, for your Lord God is always with you whenever you go. Kasi mga pagsubok na yan, dumadating talaga sa buhay natin yan. Yung importante kung paano natin ito nilalagpasan. Hindi naman tayo binibigyan ni God ng mga pagsubok kung hindi naman natin ito kaya lagpasan. Kaya hindi dapat kayo matakot. Kaya nga sabi ni Shalom, do not be afraid. Basta ako, sinasabi ko lang sa inyo palagi, we can do all things through Christ to strengthen us. Kaya hindi dapat kayo matakot at hindi dapat kayo ma-discourage. Dahil habang may buhay, may pag-asa, at higit sa lahat, andyan palagi ang Diyos para samahan kayo at tayo lahat. And I know how you feel kasi naranasan ko na rin yan. So if you want to experience the love of God at His presence, kailangan nyo i-open mga heart nyo at i-repent mga sins nyo. At especially, accept si Lord as your personal Lord and Savior. So, gusto nyo ba ma-experience yung pag-ibig ng Panginoon? Then, let's pray. Amen. Uy! Jacob! Hi guys. I have a good news. Si Brian hindi na siya sa critical situation. Thank you, Lord. And I seen how the Lord touched our friend Brian, and we have healing God. And they're so. Thank you, Doc. At dahil sa panalangin ni Nakat at Shalom, nagkasama-sama silang muli. Naging bukas ang puso ng bawat isa sa kanilang mga kaibigan. Tinanggap ng bawat isa si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At narealize din nila na hindi ang katanyagan, hindi kayamanan, hindi kasikatan, o anumang layaw at pera ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan, kundi ang Panginoon, ang tunay na makapagbibigay ng kagalakan sa ating buhay. Tumanggap din si Brian ng himala at kagalingan at napatunayan ni Dr. Jacob na tunay na may himala sa Panginoon. Naging masayang muli ang magkakaibigan. Maaaring iwanan ka ng lahat, ngunit ang Panginoon ay nangako sa bawat isa sa atin na hindi tayo niya iiwan ni pababayaan man. Kaya walang iwanan.